Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah, brothers and sisters. Welcome once again to our midweek Bible study. Purihin ang Diyos, napakabait ng ating Panginoon sa kanyang katapatan sa atin sapagkat patuloy tayong tinatawag, pinapaalalahanan upang i-remind ang ating tipanan sa Kanya. Itong ating every week na Bible study kung saan tayo ay patuloy na nag-aaral ng Kanyang magandang salita. Hindi lang magandang salita, kundi mabuting balita ng ating Panginoon. Gaya ng sinasabi nga sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead, let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. No, ha? So, ito ang ating ginagawang itong every week, bukod sa everyday na ating GMJ, itong every week na Bible study natin, ito ay ating tool para mapanatili natin ang ating, of course, our consciousness of God. At the same time, di ba, ang salita ng Panginoong Diyos naglilinis, nagre-remind on how we should go, on how we should live a life that is pleasing to Him. So,
nakita niyo kung gano'ng kabait ang ating Panginoon, patuloy niya tayong iniingatan. And through this, we are being reminded every week na huwag tayo magsawa na magkatipon-tipon. Ano ha? Every Wednesday. Yan. Thank you, Lord. But before anything else, mga kapatid, tayo muna po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Dakilang Ama, walang katapusang pasasalamat ang aming ibinibalik sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. At sa gabing ito, Panginoon, kami patuloy na lumalapit sa trono ng iyong awa, humihingi ng paglilinis. Kayo nakababatid ng lahat-lahat sa amin, sa aming mga kaisipan, sa aming puso, sa aming pananalita. Kung may mga bagay na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, sa oras nito, Panginoon, kami nagpapakumbaba na lumalapit sa iyong trono ng awa. Patawad po, Panginoon, at pakalinisin niyo po kami ng kabanal-banalan dugo ng kordero upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita. At Ama, sa gabi ring ito, dalangin namin ang gabay at patnubay na iyong banal na Espiritu, sapagkat inaamin namin ang aming kawalan. Tunay, Ama, kulang ang aming kaisipan, ang aming pananaw, kung wala po kayo, Panginoon. So Lord, gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu to give us the understanding that we need sa iyong mga salita, Panginoon. May your name be glorified tonight. At Lord, we lift up to you also ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa music ministry, the band, the song leader, and most especially ang gagamitin mo sa paghahayag ng iyong magandang balita. Lord, we ask for your double portion of your anointing. And again, may your name be glorified tonight. Yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. At of course, sa gabing ito, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagdaraos at patuloy nagdaraos ang kanilang special day. March 11, 2026. Happy birthday sa pangunguna ni Brother James Salvacion. Yan. Sister Erlinda Villanueva. Sister Felicity Vizcara. Brother Emmanuel Baez. Brother Angelo Albaran. Sister Melody Tolentino. Brother Brian Dikitanan. Sister Marisa Uichi. Brother Leo Umilin. Sister Relly Danganan, and Sister Charina Toledo. Happy birthday, everyone, and enjoy your day. Ayan, happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Yan. So mga kapatid, let's prepare ourselves. Tawagin natin ang mga kasama natin sa bahay upang sabay-sabay tayong tumalon, sumayaw, lumundag, magpuri sa ating dakilang Diyos. So let's welcome the Comfy Music Ministry. Yan. Yan. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan.
Amen, amen. Muli ito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Hindi kami nag-iisa. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay.
at iyong masusumpungan. Hallelujah! Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoon Yesu. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesu. Buhay mo'y ibinigay, buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesu. Purihin ang Panginoong Yesu. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. you, Thank you, Lord. Jesus. Glory to you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon, kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo. sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Minsan pa, ako'y aawit sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ang mga
minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Hallelujah. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, tanging sa'yo lang, ako ay aasa. Ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, hallelujah. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay lagi nariyan. Ikaw
sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your sweet, sweet presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. And tonight, as we continue our series on the book of the Ephesians, yan, let's welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Elmer Nocum, for the first part of chapter 5 of Ephesians. Let's welcome our brother. Praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat, Comfy family. At salamat sa Panginoon muli sa gabing ito na muli po tayong nagkita-kita at nagkatipon online upang tayo ay muli pong mag-aral ng kanyang mga salita. Purihin ng Panginoon. Ngayon po sa ating pagtalakay, ito'y pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol po sa Book of Ephesians. No? Noong nakaraang Wednesday, ating tinalakay yung last part ng chapter 4. Ngayon po, sa pagpapatuloy, ating talakayin ngayon mga kapatid, ang chapter 5, verses 1 up to verse 20. Purihin ng Panginoon. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, no? Chapter 5, verse 1 to 20. Walk in love. Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love, as Christ also has loved us, and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Verse 8, walk in light, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. Therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Verse 15, walk in wisdom. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20,
giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, tayo po'y muling manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, muli, salamat po sa gabing ito. Muli po sa malayang oras, Lord, na kaloob mo sa amin. Na muli po kaming nakita-kita at nagkatipon, online, Panginoon, aking mga kapatid, to hear from you, O God. Lord, we pray na tanging pangalan mo lamang ang siyang may taas at mabigyan ng luwalhati sa aming kalagitnaan. At Lord, sa aming kawalan, kayo po magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Ayan, bago po ako magsimula sa ating pagtalakay, meron lang po ako na awit na na-remind itong ating mga sinauna po natin itong awit na ito po ay in line sa ating pag-aaralan. Lumakad ka ng matuwid, o kapatid. Lumakad ka ng matuwid, o kapatid. Ayusin ang buhay mo, ito'y gusto ni Kristo. Lumakad ka ng matuwid, o kapatid. Lumakad ka ng matuwid, o kapatid. Lumakad ka ng matuwid, o kapatid. Ayusin ang buhay mo, ito'y gusto ni Kristo. Lumakad ka ng matuwid, o kapatid. Yan. Ito'y gusto ni Kristo, mga kapatid, na tayo'y lumakad ng matuwid. No? Alam nyo, sa ating buhay kay Lord, talagang mahalagang ating maunawaan ng ating dapat paglakad ay dapat talaga bago na, no? Yung bang ating tinatawag na spiritual walk, di po ba? Yung ating, pagka sinabi pong spiritual walk, it is a believer's daily life, guided by God's Spirit, no? Na tayo sa ating bagong buhay sa Panginoon, ating buhay ngayon ay nakaugnay sa Diyos, dapat tayo mga Kristiyano, yung ating pang-araw-araw na buhay, ay lagi nasa gabay, patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Diba? Dapat alive and active ang ating spiritual walk. At ito'y tinalakay nga ni St. Paul sa kanyang letter dito po sa mga taga-Epeso, especially itong chapter 5. Actually, itong spiritual walk ay kanyang, itong verse 1 to 20, ay kanyang dinivide sa tatlo. Una, yung walking in love sa verse 1 up to verse 7. Pangalawa, walking in light dito sa verse 8 to 14, and also walking in wisdom sa verse 15 up to verse 20. So tatlong bagay na napakahalaga tayo bilang mga Kristiyano, sabi nga, no, na maging ating daily life as we walk, di po ba, in God. Na tayo ay mamuhay, sabi nga, walking in love, walking in light, and walking in wisdom. Yan ang pinakamagandang dapat lagi nating ginagawa bilang mga Kristiyano sa ating daily walk, mga kapatid, no? Lagi tayong namumuhay, our daily life, always in love, at laging namumuhay sa liwanag, at laging merong karunungang nagmumula sa Panginoon. So atin po tignan itong tatlo mga kapatid na to. Ito napakahalagang sangkap
sa ating spiritual walk, mga kapatid. Una, sabi nga, walk in love. Ayan, mga kapatid, no? Walk in love sa verses 1 up to verse 7. Alam mo, totoo sa ating buhay, no? Sabi nga ng salita ng Panginoon, nais ko lang basahin, no? Sa John chapter 13, 34 to 35. Sabi po dito, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, ito napakaganda, by this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Napakaganda, no? Sa ating spiritual walk, we must walk in love. Kumbaga, we must love as Jesus loved us. Alam niyo po, ito isang napakagandang commandment or utos ng Diyos sa atin in our daily walk, in our daily spiritual walk, that we must always walk in love. Alam niyo po, ang isang napakagandang katangian talaga ng pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, selfless. Selfless, forgiving, and serving other person. Yun lang mga kapatid, na napakagandang expression of God's love na magmanifest sa buhay natin. No? Na talagang, kasi sa mundo kasi, meron silang pag-ibig, pero ang kanilang pag-ibig ay towards them. Nakasentro sa kanilang mga pang personal, sarili. Kumbaga, ako muna. Yan. Ako muna. Pero isang napakaganda pa ng katangian ng pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, yun nga, selfless. Selfless. Ito ay isang napakataas na uri ng pag-ibig kasi. Na kapag hindi mo na inuuna ang sarili mo, kundi yung iba muna. Bakit kanyo? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya inuuna kanyang sarili. Tayo, mga kapatid, ang inuna ng Panginoon. Kaya nga salamat sa Panginoon na talagang Jesus first love us. Kaya nga ating maunawaan nyo na una po tayong minahal ng Diyos eh. At salamat sa Panginoon, pag naunawaan mo yon, maigagawad mo na rin na yung unahin din, igawad, yung pagmamahal na yan sa ating kapwa. At sa pangasama, napakagandang uri ng pag-ibig nga, yun nga, hindi lang selfless eh, forgiving. No? Forgiving. Di po ba? Isa sa napakagandang katangian nga ng pagpapatawad, it does not keep a record of wrong. It does not keep a record of wrong. Wala siyang listahan. Hindi nakasulat yung mga nagawa sa kanyang offense, wrongdoing ng kapwa niya. Mapagpatawad. Isang napakagandang katangian, mga kapatid yan, ng pag-ibig ng Diyos. Selfless, forgiving, and serving other people or serving one another. Napakaganda, mga kapatid yan. Kaya nga importante na malaman natin yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. We must know God's love for us. Kasi pag lubusan mo na unawaan, yung pag-ibig na iginawad sa iyo ng Diyos, talagang mahihiya ka na hindi rin ipakita, igawad, yung pag-ibig na yan na ginawa ng Diyos sa atin. Sabi nga na kanyang salita, mga kapatid, nais ko lang basahin, no? Sa 1 John chapter 4, verse 16, sabi rito, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Napakaganda, no? Sino man ay talagang namumuhay
sa pag-ibig ng Panginoon, ang Diyos din ay namumuhay sa Kanya. At nasa Kanya ang Diyos. Napakaganda. Kanina nga sabi sa ating binasa, no? Isang palatandaan ng mga lingkod ng Panginoon, yun. May pag-ibig sa puso. May pag-ibig sa puso. Selfless, forgiving, and serving one another. At yun nga, nananahan sa Kanya ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi ng Kanyang salita nga sa John chapter 15, verse 9, As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Sa napakagandang salita ng Panginoon na katotohanan, sabi ng Panginoon, no? As the Father loved me, paano minamahal siya ng Ama, at minamahal naman niyang Ama, sabi sa ating mga kapatid, let us abide in God's love. Manatili tayo, mamuhay tayo, magdwell sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Abide in God's love. So napakaganda mga kapatid dyan na walking in love, no? Sabi nga walking in love is knowing, showing, and staying connected to God. Yan ang pamumuhay mga kapatid sa pag-ibig ng Panginoon. Yan ang walking spirit, no? Sabi nga malalim mong alamin, malaman dapat ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin by knowing it and by showing it. Yan. Maipakita, maigawad, mga kapatid, yung pag-ibig na yan at manatili sa atin. Ang pag-ibig na yan na nagpapahayag ng ating connection to God. Because God is love, so ang ating connection sa Diyos ay through God's love. At kapag ganoon mga kapatid, nagre-reflect sa atin yung katangian ng Diyos because God is love. We reflect the very nature of God. Kaya napakaganda pala sa ating spiritual walk, we must walk in love. Mamuhay tayo palagi yan. Mga kapatid, taglay natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng 1 Corinthians 13, 1-3, di ba sabi doon? Kahit meron kang pananalita ng mga anghel, nasa iyo na yung mga inspired messages, meron kang faith that can move mountain, nasa iyo na lahat ng mga spiritual gifts, pero kung wala naman sa diwa ng pag-ibig, lahat yun ay walang kabuluhan. Kaya ang sabi ni St. Paul, I will teach you the excellent way, and the excellent way is the loving way. Yan. Yan ang excellent way. Yan ang laging pinakamagandang pamamaraan sa anumang larangan ng buhay. The excellent way is the loving way. Walking in love. Knowing love, showing love, and abiding in love. And we reflect the very nature of God, that God is love. So napakaganda mga kapatid niyan. Pangalawa, sa ating pag-aaral, walking in light sa verses 8-14. Yan. Sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, in our spiritual walk, napakahalaga nito. That we must walk in light. Live as light of God. Totoo mga kapatid. Parang itong ating center. Kapag wala kaming recording, lahat dito ng mga ilaw na maliliwag, lahat ng ilaw mga kapatid na to, pag lahat to naka-off, pag to naka-off lahat, talagang darkness. Kasi nga, puno po ng kurtina to mga kapatid eh. Walang talagang sisinag na liwanag eh. Para wala pong distraction sa camera. Dapat talagang totally siyang naka-cover. Kaya pag wala po itong mga ilaw, nakapatay ang mga ilaw mga kapatid, total darkness. Napakadilim. Pero kapag tayo bilang mga Kristiyano nga, mga kapatid, we live as light, mga kapatid, ano nangyayari? Na-expose yung darkness. Ano mang bagay na sa kadiliman, nahahayag sa liwanag. Kasi pinapakita ng liwanag ang anumang bagay sa kadiliman. Kaya nga purihin ng Panginoon, tayo
Tayo yan mga kapatid. At napakaganda kapag yan ang ating daily walk. We walk in light. Yang sabi sa ating binasa wake up and shine. You sleeper. Mga tutulog-tulog, gumising. At tayo ay magningning. Taglay ang kaningningan, ang liwanag ni Kristo. Sabi nga, shine Jesus light in darkness. Ating paliwanagin ang liwanag ng Diyos sa kadiliman. Which means, we must always walk in purity, truth, and righteousness. Ganyan tayo mga kapatid. Sa ating spiritual walk, as we walk in light. Talagang tayo mamuhay in purity, merong pagiging dalisay, kalinisan. Sabi ng Matthew 5:8, we cannot see God without a pure heart. No? Isa sa magandang katangian ng pure heart. Kasi ano yan, hindi man nagsasabi ng ano yan ng perfection sa ating buhay sa lupa Yung bang ang buhay mo ay lagi mong pinupundasyon sa Panginoon, sa kanyang salita. Yan, napakaganda mga kapatid dyan. We can live in purity, in holiness, sa pagiging kalinisan, kadalisayan ng ating Panginoon. Living in purity. Hindi lang in purity, living in truth. Yan ang pinakamahalaga ngayon, lalo sa ating kapanahonan mga kapatid. Maraming mga nagdi-disguise ng truth. Kaya nga salamat sa Panginoon na tayo ay meron palagi ang pag-aaral, pakikinig, pagtitipon. We study the Word. No? Talagang yan ang ating magiging liwanag yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sa ating buhay mga kapatid, hindi na po tayo nagbabase ngayon sa yung good or bad. As Christians, kitang-kita mo na yan, siyempre, yung good or bad, alam mo na yan Dito po tayo minsan na challenge yung truth from error. Truth from error. Kasi yung error, parang totoo. Parang totoo. Pero kung alam mo ang katotohanan, bibigyan ka ng liwanag ng Diyos. Makikita mo. Kasi may expose niya Yung darkness may expose niya. Kaya makikita mo, hindi yan totoo. Parang totoo lang yan. Ganon kabiyaya sa ating buhay kapag tayo, we walk in light. Kasi pagka nasa liwanag ka, kitang-kita mo talaga. Kitang-kita mo talaga lahat. Kasi maliwanag. Sabi ng Psalms 119, di po ba? 105. Your word is a lamp unto our feet and a light to our path. Yan ating liwanag, gabay, mga kapatid, sa ating pamumuhay sa Diyos. As we walk in our daily lives, ito napakaganda. Walking in purity, truth, and righteousness. Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lagi tayong maging ating priority ang mamuhay palagian sa katuwiran ng Diyos. Ganyang uri ng liwanag, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin. Purity, truth, and righteousness. Ganang klaseng ilaw, mga kapatid, ang ating paningningin. Ang ilaw ng purity, ang ilaw ng truth, at ang ilaw ng righteousness. Ganong klaseng liwanag, mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin. Walking in God's light. Kasi totoo, di po ba? Sabi nga sa 1 John 1:5, God is light and no darkness in Him. Ang Diyos ay talagang liwanag at walang kadiliman sa Kanya. Kaya kapag tayo nasa Diyos, taglay natin ang liwanag na yan, mga kapatid. Ang liwanag ng ating Panginoon. And as we walk in light, atin talagang maiiwasan yung mga bagay sa kadiliman. Yung sinasabi sa ating sa verse 8 to 14, mga kapatid, we can avoid darkness, mga kapatid. And we can avoid the unfruitful works of darkness. Yan. Yung mga hindi man namumunga
ng mga gawa ng kadiliman, kapag kayo namumuhay sa liwanag, napakadaling mga kapatid, makaiwas sa mga bagay na yan. Kasi kitang-kita mo kagad bunga ng liwanag ng ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid dyan. And also, as living in God's light, sabi nga mga kapatid, no, yung living in truth, living in righteousness, sabi nga sa Matthew 5:16, let us always reflect God's light. Let God's light shine on you. Let God's light shine on you. Mahayag, makita ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. Totoo mga kapatid, as we pursuing, living in truth and righteousness, minsan hindi mo napapansin talagang yung buhay natin nagliliwanag. Minsan nga kahit na hindi ikaw magsasabi niyan yung ibang tao na nakakasalamuha mo ang magsasabi sa iyo niyan. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, sa katotohanan ng salita ng Panginoon, at sa katuwiran ng Diyos. Talagang magliliwanag mga kapatid. God will shine on us if we live in God's truth and in God's righteousness. Magre-reflect talaga mga kapatid ang ilaw na yan. At talaga magliliwanag ang liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, walking in light is walking in truth, mga kapatid, and in righteousness. Kapag isang tao, kaya kitang-kita mo ang tao na namumuhay sa liwanag ng Panginoon. Pag namumuhay yan sa katotohanan, ang buhay niya sa katotohanan talaga nakapundasyon. At namumuhay yan sa katuwiran ng Diyos, mahayag, mga kapatid, ang liwanag ng Diyos, reflecting the light of God. Kaya napakaganda sa ating mga kapatid yan, napakaganda niyan. Sa ating spiritual walk, una sabi dito, walk in love, at pangalawa, walk in light. Mamuhay tayo, taglay mga kapatid, ang liwanag ng katotohanan at katuwiran ng salita ng Panginoon. At talagang tayo magsha-shine. Magre-reflect sa atin ang kaliwanagan ng Diyos. Pangatlo, sa ating mensahe, sa ating spiritual walk, ito napakaganda. Walk in wisdom. Sa verse 15 to 20. Yan. Sabi ng James 1:5, that God gives wisdom generously. Hinihingi pala yan. Diba, sa ating mga pag-aaral, natalakay, yung tungkol sa wisdom, dalawang klase, no? From above and from below. At ang kakatangian nga ng from above na wisdom, pure, po ba? Peaceable, loving, yan mga kapatid. So napakaganda yan. Walk in wisdom. Sabi nga ay, be wise and make the most of time. Sabi sa ating mensaheng binasa from verse 15 to 20, be wise and make the most of time. Kumbaga, masulit natin yung bawat oras na kaloob ng Diyos sa atin. Sabi na Ecclesiastes 3, di ba? There's a time for everything. Talaga ang Diyos nagsiset ng bawat oras sa bawat panahon. Nakaset talaga mga kapatid dyan. Halimbawa na lamang, di ba? There's a time to sleep and there's a time to wake up. Time to eat and time to work. Lahat mga kapatid dyan, may nakatakdang oras ang Diyos sa kada panahon. Sabi rito, be wise. Make the most of time. Don't waste your time. Yan. Ang isang taong merong karuduhan sa Diyos, hindi niya sinasayang yung oras na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sapat na ang 24 oras to make the most of our time. At ganun yung mga taong merong karunungan galing sa Panginoon. Hindi nagsasayang yan ng oras na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Di ba may mga tao, nakakalungkot minsan, lumilipas yung buong maghapon,
walang na-accomplish. Walang, hindi ba naging fruitful? Wala. Nasayang yung oras sa maghapon. So, hindi po wise living, mga kapatid, yon. Ang wise living, they make the most of time. They live purposely. Alam nila, bawat araw, dapat maging makabuluhan, makahulugan. Hindi ba yung natatapos yung maghapon mo, patumba-tumba, patenga-tenga. Kasi may mga ganun eh. Sayang, mga kapatid. Diba? Sayang. Sabi nga eh, pag lumipas ng oras o panahon, hindi mo na maibabalik. Kaya don't waste our time. Make the most of our time. At napakahalaga ng bawat oras. Napakahalaga ng bawat oras, mga kapatid, na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So be wise in using our time. Actually, hindi nga our time. Be wise in using God's time na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi baka mamaya pag gusto mo nang gamitin, wala na. Kapos na. Tapos na. Kasi nga hindi mo ginawa ayon sa panahon ng Diyos. Ngayon, maghahabol ka ngayon. Kasi deadline na. Halimbawa, maghahabol ka. Sabi ng Diyos sa'yo, anak, tapos na taniman. Harvest time na. Lord, wala akong anihin. Baka pwede ako maghabol ng pagtatanim. Tapos na ang taniman. Anihan na. Ano ginawa mo nung panahon ng taniman? Sinayang mo eh. Kaya ngayon yung ibang nagtanim sa panahon, nag-harvest ngayon sa kapanahunan. Yan, kahalaga yun. Ganun kahalaga na we must always make use of our time. Time, sabi nga, time is gold. Time is precious. At ang time na yun, mga kapatid, galing sa Diyos yan. Galing sa Diyos. So don't waste God's time. Huwag natin sayangin yung bawat panahon, oras na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Napakahalaga, mga kapatid, yan. Yan ang wise living. Yan ang walking in wisdom. They live with a purpose. They live with a purpose. Napakahalaga, mga kapatid, yan. Pangalawa, na pamumuhay na may karunungang galing sa Panginoon, ang buhay niya puspos ng Espiritu Santo. Always filled with God's Spirit. Alam nyo, yung taong puspos ng Espiritu Santo, ito nakakatuwa. Lagi siyang, sinabi sa ating binasa sa 15 to 20, laging umaawit at nagpapasalamat sa Diyos. And they always speak with gratitude. Kaya pala makikita mo ang taong may dunong ng Diyos, laging umaawit ng papuri sa Panginoon, at laging nagpapasalamat sa Diyos, and they speak with gratitude. Ang lumalabas sa kanilang bibig, puro pasasalamat. Kaya nga tayo mga Kristiyano, di ba? Ano man ating mga na-experience, blessing man, thank you, Lord. Koti-koting blessing, thank you, Lord. Walang blessing, thank you, Lord. Yan ang taong merong karunungan na galing sa Panginoon. They speak with gratitude. Ano man ang kanilang pinagdaraan sa buhay, lumalabas sa kanilang mga pananalita, ang laging thankful sa Diyos. Laging thankful sa Panginoon. Meron niyang dunong galing sa Diyos. Kaya nga totoo, di ba? Ang hirap ng ng yung mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Kapag gratitude, kapag ingratitude. Bis na song of praise, grumbling. Alala ko nung time ng mga Israelite, paano yung kanilang reklamo kay Moises? Ba't mo pa kami dinala sa wilderness? Buti pa sa Ehipto. Ganyan. Ngayon, walang tubig dito. Pingin tubig, sabi kay Moses.
Sabi naman ng ni Moses sa Panginoon, Lord, itong bayan mo. Ganito sinasabi, humingi ng tubig, wala raw tubig. Sabi ng Diyos kay Moses, sige, tapat mo yung tungkod mo sa bato. At meron diyang tubig na lalabas. Na-fed up si Moses sa reklamo ng kanyang bayan. Pinagpapalo yung bato. Po ba? Kaya yun, sabi ng Panginoon, sabi ko sa iyo, itapat mo lang, huwag mo paluin. So, totoo mga kapatid, di ba? Yung pagko-complain, talagang unang-una, hindi po nakalulugo sa Panginoon. Pangalawa, contagious. Nakakahawa. Pero yung mga namumuhay, walking in wisdom, taglay niya ang karunungan na galing sa Panginoon, they always speak with gratitude. So, napakagandang katalinuhan yan. Kasi pwedeng aral ka, pwedeng knowledgeable ka, pero di nangangahulugan na meron kang wisdom from above. Maraming ang tao, di po ba? Tapos, edukado, dedikado, maraming tinapos, pero pag binasa mo ang buhay, walang karunungan galing sa Diyos. Kanilang wisdom from unspiritual, worldly, sabi pa nga, demonic. Kaya sa ating buhay, napakaganda mga kapatid nito. Sa ating spiritual walk, dapat lagi tayo meron yan. We must walk in wisdom, mga kapatid. Sabi nga una, lagi tayong we make the most of our time. Hindi mo sinasayang yung bawat God's time. Pangalawa, ang tao may wisdom, puspos palagian siya ng God's Spirit, laging umaawit sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, and they speak with gratitude. Mga kapatid, napakaganda mga kapatid yan ng isang taong taglay niya ang karunungan ng ating Panginoon. And they always apply God's truth in their decisions, in their endeavors, conversations, relationship. Laging naroon yung application ng God's truth, ng Word of God. Kasi totoo mga kapatid ang pinagmumulan ng God's wisdom is God's Word. The truth of the Word of God. Yan ang source mga kapatid ng God's wisdom. Ang God's truth. Kaya kapag lagi mong ina-apply sa ating decisions, endeavors, ano man yan mga kapatid, kapag ina-apply mo ang God's truth, yan, napakaganda. Lalabas mga kapatid dyan, ang karunungan ng ating Panginoon. They always seek guidance through His Word, through prayers, and through His Spirit. Naroon lagi mga kapatid. Kapag lagi mong sinasapamuhay, ina-apply, nagpapagabay ka palagian sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Lalabas mga kapatid dyan, yung wisdom from above. Kaya totoo sa ating buhay, napakaganda niyan. No? Sabi nga God's wisdom leads to right living. Yan ang pinaka-benepisyo, pagpapala ng mga taong namumuhay, walking in wisdom. It will result in right living. Sabi nga ng Proverbs chapter 3, 13 to 18, it will result in happiness, peace, and long life. Napakaganda, no? Ang tao, ang daming pursue to have happiness, to have peace, to have long life. Sinasabi sa ating mga kapatid ngayon ng salita ng Diyos. Ang pamumuhay, taglay, ang karunungan galing sa Panginoon will result in happiness, peace, and long life. Proverbs 3, 13 to 18. Hindi lamang yun. Proverbs 4, 7 to 9. It will result honor, prosperity, and protection. Magiging marangal ang buhay mo, uunlad ka, at lagi tayong nasa pag-iingat ng Diyos. May tunay kang kapayapaan, tunay na kagalakan, at nagpapahaba ng buhay. Ang taong namumuhay, taglay niya ang dunong na galing sa Diyos. Kaya biyaya sa ating mga kapatid yan. Ang pamumuhay, in our spiritual walk, walking in wisdom.
Kaya nga salamat sa Panginoon sa pag-aaral, sa ating pag-aaral mga kapatid na to, no? Talagang pagpapala talaga sa ating buhay kapag tayo, sa ating spiritual walk, taglay mo 3 bagay na yan. Walking in love, walking in light, and walking in wisdom. Mas lalo po tayong mapapalapit sa Diyos. Yan ang biyaya mga kapatid sa ating spiritual walk. Mas lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. Lalalim, lalawak ang ating ugnayan sa Panginoon. Kapag sa ating spiritual walk, taglay mo 3 bagay na yan. Walking in love, walking in light, and walking in wisdom. Lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. Lalalim ang ating ugnayan sa Kanya. At ito pa maganda, lagi tayong gagabayan ng Diyos. Meron ka laging guidance, mga kapatid. Lagi kang spirit-led. In all our decision, naroon ang gabay, mga kapatid, sa atin ng Panginoon. Hindi lamang yon, taglay mo rin ang kapayapaan. Amidst life challenges, payapa tayo. Lalo ngayon, marami ngayong kinakabahan, ninenervyos, di po ba, sa nangyayaring kaguluhan, inflation, marami ngayong bagabag, mga kapatid. Pero yung taong namumuhay, taglay niya, ang karunungan ng Diyos, may kapayapaan siya. Amidst life challenges. Mga kapatid, naunawaan niya sa kanyang puso't kaisipan, may ginagawa ang Diyos. Alam ng Diyos yung nangyayari. Kaya papayapa ako kahit may mga kaguluhan na nangyayari. Ganyan mga kapatid, ang taong namumuhay, walking in wisdom. And last, so napakaganda, yun nga, ang buhay mo ay mayroon talagang purpose. Kapag taglay mo sa ating spiritual walk, pag taglay mo yung walking in love, walking in light, and walking in wisdom, yan ang buhay na may purpose, mga kapatid. Kasi namumuhay ka according to God's plan. Yan. Namumuhay ka ayon sa panukala ng Diyos sa buhay mo. Kumbaga, nagagampanan mo yung bagay na nais ng Diyos na maganap sa buhay natin. Yan ang buhay talaga. Kaya sa ating buhay, napakahalaga ito mga kapatid. Sa ating daily walk, sa ating spiritual walk, napakaganda mga kapatid ito. Taglayin natin na tayo mamuhay, palagian, taglay ang pag-ibig ng Diyos, taglay ang liwanag ng Diyos, at taglay ang karunungang nagmumula sa ating Panginoon. Yan ang tunay pong buhay. Doon mo talaga masasabi, life in all its fullness. Buhay na makahulugan, buhay na may saysay, sapagkat ang buhay natin nakaugnay sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Let's pray mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, lahat ng pasasalamat, luwalhati ay aming binabalik, Panginoon, sa inyo. Salamat, Lord, sa kapahayagan, sa katotohanan, Panginoon, na aming narinig ngayon. Nawa, Lord, aming buhay araw-araw, lagi nasa iyo. Taglay ang pag-ibig mo, taglay ang liwanag mo, at taglay ang karunungan galing sa inyo. Alam ko, Panginoon, yan ang inyong kalooban sa buhay namin, noong una pa man. Kaya, Lord, salamat sa awat grasya nyo, sa mga salita nyo, sa mga pag-aaral, Panginoon, na lagi mong pinagkakalob sa amin upang malaman namin kung paano mamumuhay in accordance to your will. Salamat sa pag-aaral, Panginoon, na bibigay sa amin ng kaliwanagan upang aming magampanan, Panginoon, na pagkakatawag mo sa amin. All for your glory. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. 2 Timothy 2:2.